Masayang bati mga Ophirians. Andito na naman po tayo para sa isa na namang makabuluhang pagtatalakay. Muli naming pinapaalala, panoorin po muna ang part 1 ng Rivers of Genesis kung hindi pa ito napapanood. Nakalagay po sa description ang link. Hindi nyo po maiintindihan ang video na ito kung lalaktawan ang part 1 or introductory video. Makakatulong din sa inyong pagkakaunawa kung panonoorin din muna ang gihon at parat videos. Gagamitin pa rin natin ang patnubay ni Propeta Isaiah kung saan sinabi niya na sa tuktok ng matataas na bundok ay rivers and streams. Ito po ang unang segment ng Hiddekel. Bakit mahalagang aralin ang tamang lokasyon ng Hiddekel? Ito ay dahil meron siyang mahalagang papel na gagampanan sa huling araw. Mga mangyayari na dapat paghandaan ng mga believers dahil yan ay nauugnay sa magaganap na digmaan ni Gog-Magog. Sinasabi sa Biblia na ang Hiddekel ay matutuyo upang magbigay daan sa Kings of the East. Dito rin dadaan ang 200 million horsemen galing sa silangan. Isa pang babantayan ay ang pagkakaisa ng mga tunay na Hebreo. Uuwi sila at magtitipon sa Afrika kung saan nanggaling ang mga ninuno nilang Hebreo noong transatlantic slave trade. Yan ang katuparan ng salita ng Ama na iipunin niya ang kanyang Israel mula sa 4 na sulok ng mundo. Ang sabi niya, I will gather my people, my remnants, my Israel. Saan niya po iipunin? Beyond the rivers of Cush. Ang rivers of Cush ay gihon ng Genesis. Unti-unti nang inihahanda ang pag-uwi ng mga blacks sa Africa from the four corners of the earth. Gumaganda na kasi ang ekonomiya ng Africa. Hindi na sila yung dating nagugutom na bansa. Dito nyo po makikita ang wisdom ng Ama kung paano niyang ginamit ang mga kapatid nating inchik upang makabangon ang Africa at upang makauwi na ang mga Black Hebrews. Ang katuparan ng propesiya na iipunin ng Ama ang kanyang remnants ay ginagaya-gaya din ng mga artista. Hinahanap nila ang mga lost tribes of Israel at dinadala sa kanilang lugar. Yung mga lalaki ay ipinapasok sa army. Bumalik tayo sa Hiddekel. Sa panahong nakasettle na ang mga Black Hebrews na manggagaling sa 4 na sulok ng mundo at naipon na beyond the rivers of Cush or Gihon, saka magsisimula ang pangyayaring hahantong sa final showdown ni Gog-Magog. Kasabay niyan ang pagkakatuyo ng Hiddekel. Nakahanda na rin ang 2 witnesses at ang kanyang mga horsemen galing sa east. Ganyan ang papel na gagampanan ng Hiddekel at Gihon in the last days. Huwag na magtataka kung bakit inilulubog ito sa ilalim ng ocean ng ibang mga preachers. Simulan na nating tukuyin ang Hiddekel. Unang lumabas ang salitang Hiddekel sa Genesis chapter 2 verse 14 na susulat,
And the name of the third river is Hiddekel. It runs along the east side of Assyria. Klaruhin po natin, ang tinutukoy ng Biblia ay ang ancient Assyrian Empire at hindi po ang modern-day Syria na naitatag noong 1946. Magkaiba po ang lupain na sinasakop nila. Dito sa mapa, ang Assyria at Babylonian empires ay yung kulay orange. Sinakop ng empire ang Nile River at Nile Delta. Importanteng pansining mabuti na ang Tigris at Euphrates ay nasa loob ng Assyrian Empire. Busisiin natin ang posisyon ng Hiddekel kung ibabase natin sa Assyrian Empire. Malaki ang kaibahan ng mga nakasulat sa iba-ibang versions ng Biblia. Mapapansin na may mga versions na ginawang Tigris ang Hiddekel at ang Parat ay ginawang Euphrates. Ang Septuagint version ang naglagay ng Tigris na dapat sana ay Hiddekel. Samantalang nanatili ang salitang Hiddekel sa maraming English versions ng Biblia. Nagkaroon din ng magkakaibang paglalarawan ng Hiddekel kumpara sa posisyon nito sa ancient Assyrian Empire. Diyan nagsimula ang maraming kalituhan. Ayon kay King James, ang Hiddekel ay toward the east of Assyria, sa Tagalog, papunta sa silangang bahagi ng Assyria. Sabi naman ni American Standard Version, in front of Assyria ang Hiddekel, sa Tagalog, nasa harap o nasa tapat daw ni Assyria. Sabi naman ni Berean Version, it runs along the east side of Assyria, sa Tagalog, nasa silangang gilid ng Assyria. Kung susumahin natin, ang Hiddekel ay patungo sa silangang bahagi at ito ay nasa labas ng Assyria. Yan po ay klaradong-klarado sa pinagsama-samang versions. Sa makatuwid, ang Hiddekel ay hindi maaaring maging Tigris. Bakit? Kasi po, ang Hiddekel ay nasa labas ng Assyria, samantalang ang Tigris ay nasa loob ng Assyria. Klaradong-klarado po yan. Sa mga nagsasabi naman na ang Hiddekel ay nasa bottom of the ocean, mag-isip-isip din po tayo. Hindi kailangan ang kung ano-anong elaborate scientific research and references. Biblia pa lang at kunting talas ng pag-iisip, makikita na agad ang katotohanan ng ating sinasabi. Una, ang Hiddekel ay sinabi sa Biblia na matutuyo. Paano pong matutuyo yan kung nasa ilalim ng Indian Ocean? Pangalawa, ang Hiddekel ay papunta sa silangang bahagi ng ancient Assyrian Empire. Pansinin niyo po na ang ancient Assyrian Empire ay hindi isla sa gitna ng Indian Ocean. Pangatlo, sa matutuyong Hiddekel ang mga sundalo mula sa silangan dadaan. Hindi po sila magsisiksikan sa mga guang ng bottom of the ocean na kagaya ng nakikita nyo ngayon sa larawan. Ang salitang Hiddekel ay galing sa root word na chid, na ang ibig sabihin ay fierce and swift. Sa Tagalog, mabangis at matulin. Yung isang root word ay dakil, na ang ibig sabihin ay branch o sanga sa Tagalog. Ang pinagsamang root word na chid at dakil ang pinagmula ng Hiddekel na ang ibig sabihin ay mabangis at matulin na sanga ng isang water system. Ang salitang dakil ay napag-alaman nating nanggagaling sa isang Arabic race na umukupa sa malaking bahagi ng mundo sa hilaga na tinatawag ngayong Siberia. Gamit pa rin ang patnubay ni Propeta Isaiah, naghanap tayo ng matataas na bundok na pinanggagalingan ng tubig sa hilagang bahagi ng mundo. Alinsunod din sa Genesis, ang geologic structure ay dapat tumutumbok sa silangang bahagi ng ancient Assyrian Empire. Ang nakita natin ay eksaktong-eksakto sa sinasabing dakil o sanga na nagmumula sa direksyon ng Siberia. Sa ibaba ng Siberian Central Plateau, matatagpuan ang Lake Baikal. Ito ang pinakamatanda at pinakamalalim na lawa or lake sa buong mundo. Kagaya ng Dead Sea,
Ang Lake Baikal ay nasa isang rift valley na tinawag na Baikal Rift System. Suyuri natin ang Lake Baikal. Makikita natin na hilera ang Yablunovy Range. Ayon sa Wikipedia, hinahati ng Yablunovy Range ang daloy ng tubig. May papuntang Arctic at ang iba ay papuntang Pacific Ocean. Ang paghihiwalay o pagkakahati na ito ng tubig ang tinutukoy na root word na dakil kung saan nanggagaling ang pangalang Hiddekel. Ang Stanovoy Range naman ay dumudugtong sa Dzugdzur Mountains. Mahirap po i-pronounce ang word. Tingnan nyo na lang po ang spelling sa screen. Ang ibig pong sabihin ng Dzugdzur ay big bulge. So, kung titingnan po natin, para silang mga pilapil na naghihiwalay ng daloy ng tubig para hindi lahat ay bubuhos papuntang Pacific Ocean. Sa itaas ng Dzugdzur, makikita ang Verkhoyansk Range na nanggagaling sa North Pole. Napaka-importante po nitong Verkhoyansk Range dahil may function po yan pagdating natin sa world territories. Kung bubuuhin na natin ang geologic structure mula sa North Pole hanggang sa Lake Baikal, kitang-kita po natin ang pattern nito na parang letter S. Nakikita niyo po ba ang parang kalsada na nanggagaling sa North Pole? Lagyan po natin ng berdeng guhit at ilagay natin ang mga mountain ranges para makita nyo ang direksyon hanggang sa Lake Baikal. Ang Hiddekel po ay mula sa pinagsangahan kung saan ang tubig ay nahati dahil sa mga mountain ranges. Pagdating sa may Lake Baikal, nadadagdagan ang tubig nito nang nanggagaling sa Baikal Mountains. Saka na po natin ipapaliwanag kung ano yung isang sanga pababa at kung saan siya pupunta. Kailangan kasing ibalik muna o i-reconstruct ang dating landscape sa dating anyo bago pa tumaas ang sea level. Noon kasi, wala pang Bering Strait. Ibig sabihin, magkarugtong ang Russia at Amerika. Pinagdurugtong sila ng land bridge. Malaki po ang impact niyan hindi lamang sa water balance ng mundo, kundi pati sa early human migration. Pansinin nyo ang direksyon ng Hiddekel. Ito ay nagmumula sa silangan. Papunta siya sa kanluran. Maraming mga biblical at historical events ang naganap at magaganap sa kahabaan ng Hiddekel. Mga mahahalagang pangyayari at propesiya na hindi maiintindihan kung hindi matatagpuan ng tama ang Hiddekel. Dahil sa teknikal na limitasyon, hindi po tayo makakapag-upload ng masyadong mahabang video, kaya ito ay saglit nating puputulin. Abangan nyo po ang karugtong ng Hiddekel sa susunod na segment. Itutuloy natin mula naman sa Lake Baikal papunta sa Ancient Assyrian Empire. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga inilalahad. Sa mga hindi pa nakasubscribe, click subscribe and hit the bell button para updated agad kayo sa ating mga new uploads. Hanggang sa muli, peace and blessings to you.